Lah, hanggang ngayon ba naman kargo mo pa rin ang mga kapatid mo? Tatanda kang dalaga niyan. You know what, Angie? May kilala kong ganyan. Ginugol niya lahat ng income niya sa pagtatrabaho para sa mga magulang niya at kapatid. But in the end, nung nagkasakit siya, walang tumulong sa kanya. Pati bahay at lupa niya, hindi niya napakinabangan. Ang mga kapatid mo? Wala. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Warren matapos natangayin yung natitira kong pera. Si Wilma naman galit na umalis, kasama yung anak niya. Sa panahon na kailangan nila ako, lagi ako nasa likod nila. Pero ngayong ako naman ang nangangailangan sa presensya nila, hindi ko sila maramdaman. Nagkulang ba ako, tita? Hindi pa ba sapat ang mga sakripisyo ko para kahit ngayon lang? Masabi ko naman na may mga kapatid ako. Taon 1,900, 99, Cavite. Naglalakad ang tatlong magkakapatid na sina Angie, ang panganay, si Wilma naman ang pangalawa at si Warren na bunso. Masaya silang nagkukwentuhan habang papunta sa eskwela. Mababakas na salat sila sa salapi, ngunit busog sa pagmamahal ng isa't isa. Ate, wala na akong papel. Ako rin, ate. Ganun ba? Ako nga rin eh. Wala nang laman yung ballpen ko. Ayun oh, may bayabas. Halika kayo, manguha tayo. Tapos, ibenta natin sa school. Sige ate, para may pambili na tayo ng ballpen, lapis at papel. Masayang nanguha ng bayabas ang tatlo. Ngunit pagdating sa eskwelahan, walang nais bumili ng kanilang ibinebenta. Mabuti na lamang at madiskarte si Angie. Nakita niya ang gurong tagapayo ng 5 baitang na si Ginang Rita at nilapitan niya yon. Ma'am Rita, baka gusto niyo po magpabunot ng uban mamayang recess? Oo ba? Sige, hihintayin na lang kita sa classroom ko, ha, Angie? Bibigyan kita ng 20 pesos. Ma'am, pwede po bang ballpen at papel na lang ang ibigay niyo sa akin? Wala na po kasi kami magamit ng mga kapatid ko eh. Oo naman. Teka, anong grade na ba mga kapatid mo, Angie? Grade 1 at grade 3 po. Sige, ibili mo na muna to ng mga papel nila para naman may magamit na silang dalawa. Maraming salamat po, ma'am. Matapos yon, masayang iniabot ni Angie ang ilang pirasong papel sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ayan, may papel na tayo, Warren. Salamat, Ate Angie, ha? Salamat, ate. Mahal na mahal mo talaga kami. Oo naman, kasi mababait kayo eh. Taon 2004. Angie, anak, mukhang hindi ka na makakapag-aral ng kolehiyo sa darating na pasukan. Mag-high school na kasi si Wilma. Hindi na namin kaya ng papa mo ang mga gastusin, anak. Ayos lang po, Nay. Tutulungan ko na lamang po kayo sa paghahanap buhay. Ang importante, silang dalawa ang makapagtapos ng pag-aaral. Salamat sa pangunawa mo, anak. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng mabait at maunawain na anak. Papa, Mama, pinapangako ko po sa inyo na balang araw, pag pumabor na sa akin ang panahon, iaahon ko po kayo sa kahirapan. Naway matupad lahat ng mga pangarap mo, Angie. Gaya ng napagkasunduan, tumigil na muna sa pag-aaral ang dalaga at nagpasyang mamasukan bilang katulong sa kakilala ng kanyang ama sa kabilang lungsod. Kahit nahihirapan, masaya naman si Angie na makapagpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa tuwing siya ay sumasahod. Ngunit isang mensahe ang natanggap ni Angie. Sabay na nagkasakit ng dengue ang dalawa niyang kapatid. Hindi alam ng kanyang mga magulang kung saan sila kukuha ng pera para sa lahat ng gastusin sa ospital. Ngunit kahit bumali na si Angie para sa 1 taon niyang sahod, kulang na kulang pa rin ang kanyang pera. Isang araw, habang namamalengke, nagkita si Angie at ang dati niyang guro na si Ginang Rita. Angie, kumusta ka na? Dalagang-dalaga ka na. Ma'am Rita, hello po. Nag-aaral ka pa ba?
Hindi na po. Tumigil na po muna ako para makapag-ipon, ma'am. Sa ngayon po, namamasukan ako bilang kasambahay. Nako, sayang naman. Matalino kang bata, Angie. Bumalik ka sa pag-aaral. Ay, gustong-gusto ko po talagang makatapos, ma'am. Kaso, kailangan kong tulungan muna sina Papa at Mama. Ilang linggo na rin kasing nasa ospital ang mga kapatid ko dahil po sa dengue. Naikwento niya pa kay Ginang Rita ang tungkol sa kanyang sahod. Alam mo, Angie, may alam akong trabaho na malaki-laki ang sweldo. Yun nga lang ay mapapalayo ka sa pamilya mo. Pagkarinig tungkol sa malaking sahod, naengganyo agad ang dalaga. Ilang taon ka na nga ba? 20 na po. Ano po bang trabaho yon, Ma'am Rita? Interesado po ako. Wala namang kaibahan sa trabaho mo ngayon. Kasambahay pa rin naman, kaso nga lang ay sa ibang bansa. Po? Sa abroad po? Oo, alam mo, mas madali kang makakaipon doon. Malaki ang sahod kumpara dito. Pwede din kitang tulungan sa mga kakailanganin mong mga papeles para mas mapabilis ang paglabas mo ng bansa. Ano? Game ka ba? Tutulungan niyo po ako? Oo naman. Kaso nga lang po, may utang pa ako sa mga amo ko, Mami. Babayaran natin yan, pero lahat ng magagastos natin, ikakaltas sa sahod mo doon. Ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman po, Ma'am. Nagkasundo ang dalawa at nagpalitan pa ng mga numero sa cellphone para sa mga update. Makalipas lamang ang 2 buwan, matagumpay na nakalipad si Angie papunta sa Middle East. Salamat po, Lord. Heto na ang simula ng pagtupad ng aking mga pangarap. Gabayan niyo po sana ako palagi. Amen. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Gaya ng ibang nangingibang bansa, pagod at puyat ang kanyang puhunan para mairaos lamang ang bawat araw. Sa loob ng 3 buwan na yon, wala siyang nakuhang sahod dahil pinapadala yon kay Ma'am Rita. Hello, Ma? Opo, okay lang po ako dito. Mahirap, nakakapagod, at sobrang namimiss ko na po kayo. Pero kakayanin ko, Ma. Ngayong natapos ko na mabayaran ng mga utang ko kay Ma'am Rita, makakakain na rin kayo ng masarap buwan-buwan. Ingatan mo ang sarili mo dyan, anak, ha? Alam kong hindi madali ang trabaho dyan. Maayos naman ba ang trato ng mga amo mo sa'yo? Oo naman po, Pa. Medyo may pagka-stricta nga lang ang amo kong babae. Buntis kasi eh. Sige na po, Ma, Pa. Ibababa ko na to. Bye! Matapos maibaba ang tawag, nagmamadali na sa pamamalansya si Angie. Sa patuloy na pagdaan ng mga buwan, tinatamasa na ng kanyang mga kapatid at mga magulang ang unti-unting kaginhawahan. Ate, may bagong labas ng sapatos ngayon. Pwede bang yun na lang iregalo mo sa birthday ko? Matataas ba ang grades mo? Baka naman naglalakwatsa ka lang palagi. Hindi ate, nag-aaral kaming mabuti ni Warren. Oh, sige, sa susunod na padala ko, bumili ka ng sapatos na gusto mo, ha? Ate, ako rin. Oo naman, basta mag-aral lang kayo mabuti, ha? Ibibigay ko ang gusto niyong dalawa. Masyado mo namang ini-spoil itong mga kapatid mo, Angie. Okay lang yan, Papa. Masaya akong napapasaya ko sila. Ay, siya nga pala, anak. Ilalaban ko yung manok ko sa susunod na linggo. Baka gusto mong sumugal. Sige lang pa, may budget kayo para doon. Ayun! Salamat, anak, ha? Aba pati ba naman sa pagsusugal mo umaasa ka pa kay Angie? Florence naman. Ano ka ba naman, Delia? Ito na nga lang ang libangan ko Anong gusto mo? Makipag-inuman ako palagi sa mga kabarkada ko. Mabuti na nga lang at minsan lang akong magsabong Ay nako, ikaw nga panay ang paganda. Pariban-riban ka pa tapos pamani-manicure. Hindi nga kita sinisita kahit na senior citizen ka na Anong senior citizen? Hoy, 49 pa lamang ako, saka may permiso yun ni Angie. Natatawa na lamang si Angie sa pagtatalo ng kanyang mga magulang. Kung dati ay palaging nagtatalo ang mga yon kung saan kukuha ng pera para sa kanilang pagkain, ngayon ay iba na ang kanilang pinag-aawayan.
Kahit saan nyo gastusin ang budget na para sa inyo, ayos lang. Ang importante, mapasaya ko kayo. Halos lahat ng sahod ng dalaga ay pinapadala niya sa Pilipinas na hindi naman niya pinagsisisihan. Nakapagpagawa na sila ng bahay, nakabili ng tricycle si Mang Florence at nakapagpatayo ng sari-sari store si Aling Delia. Sinisiguro ni Angie na mapapasaya niya ang kanyang pamilya kahit wala nang matira para sa kanya. Kahit pagod na pagod sa mga gawain ay napapawi naman yon sa oras na nakakausap niya ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Samantala, isang balita ang nagpatinag kay Angie. Ate, si Ate Wilma nagtanan. Ano? Kanino sumama? Hindi ko kilala yung boyfriend niya, ate. Ang sabi niya sa akin, pagod na raw siya mag-aral. Pagod siya? Ako nga sobrang nahihirapan na rito pero hindi naman ako sumuko, di ba? Gusto ko lang na mapagtapos kayo para naman hindi niyo maranasan ang hirap na dinadanas ko. Tapos, ganito lang ang ibabalita mo sa akin. Ate, hahanapin ko siya. Basta ate, ako, hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay mo para makapag-aral ako. Salamat, Warren. Gagawin lahat ni ate para maiyahan kayo sa hirap. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na si Wilma sa poder ng kanyang mga magulang. Buntis na ang dalaga at iniwan ng lalaking kanyang sinamahan. Ate Angie, sorry. Patawarin mo ako sa mga maling desisyon ko. Pinagsisisihan ko na ang lahat, ate. Tatanggapin ko kung ano man ang mga sasabihin mo sa akin. Total, kasalanan ko naman to. Napakatanga ko, ate. Ayos lang yan, Wilma. Ang mahalaga, umuwi ka na. Tutulungan ka namin sa pagpapalaki sa magiging anak mo. Basta, bumalik ka lang sa pag-aaral, ha? Ate, wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Ayoko nang maging pabigat pa. Hindi ka pabigat, kapatid kita. Mahal na mahal kita. At yung magiging pamangkin ko, mamahalin kayo ng sobra-sobra. Salamat, ate. Maraming salamat. Pagkatapos na makapanganak ni Wilma, bumalik na yon sa pag-aaral. Nang matapos naman ang kontrata ni Angie, nagpasya siyang umuwi na muna ng Pilipinas, ngunit isang balita ang pumigil sa kanya. Nagkasakit ang kanyang amang si Mang Florence, kanser sa balat at nangangailangan ng agarang gamutan. Naantala ang kanyang pag-uwi at pumirma ng panibagong kontrata. Halos nasimot lahat ng sahod niya nang dahil doon. Hindi pa umaabot ang araw ng sahuran nang hihingi na naman ang kanyang ina. Mabuti na lamang mapagbigay ang kanyang mga amo kung kaya't agad siyang nakakapagpadala. Ilang taon lamang ang lumipas, hindi na nakayanan ng kanyang ama ang sakit. Namatay din yun. Yun na ang pagkakataon na siya ay nakauwi. Papa, sorry kung ngayon lang ako. Sabi ni Mama, araw-araw niyo raw akong hinahanap nung mga huling araw niyo na. Nandito na po ako, Papa. Ate, tahan na. Kung nasan man si Papa ngayon, alam kong masaya siya dahil nakauwi ka na. Matapos mailibing si Mang Florence, kinausap naman siya ng kanyang ina. Anak, Angie, babalik ka pa ba sa mga amo mo? Opo, Ma. Kailangan May mga utang pa kasi akong hindi pa nababayaran. Kailan ang alis mo? Baka magtagal ka pa dito. Po, Ma, 3 buwan pa naman po ako dito. 3 buwan? Nako, anak, may gagastusin pa ba tayong pera? Baka mamulubi na tayo niyan. Alam mo naman ang mga kapatid mo nag-aaral pa, saka itong pamangkin mo. Saan na lang tayo kukuha ng panggasto sa araw-araw? Ma, ba't parang hindi niyo gusto na manatili ako dito? Hindi naman sa ganon, Angie. Ang sinasabi ko lang, baka mahirapan tayo kasi wala na tayong natitirang pera. Naubos na lahat sa pagpapagamot sa papa mo.
Yung tricycle na ibenta na, pati yung sari-sari store natin, nalugi na. Wala akong trabaho, pati na mga kapatid mo. Ikaw lang naman na nagpapakain sa amin, anak. Sana'y maintindihan mo ko. Pero masaya akong nagbabakasyon ka rito. Totoo yon. Hayaan niyo, Ma. Gagawa pa rin ako ng paraan para rumakit habang nandito ako. Huwag po kayong mag-alala. Ay, salamat naman kung ganon, anak. Alam kong maaasahan talaga kita sa lahat ng oras. Habang namamalengke, muling nagkita sina Ginang Rita at Angie. Angie, ikaw na ba yan? Ma'am Rita, masaya po ako makita kayo. Iba talaga kapag galing abroad. Ang kinis mo at ang puti, saka yung katawan mo. Chicks na chicks ka pa rin. Ilang taon na ba tayong hindi nagkita? Mga 5 taon na po yata. Ang mabuti pa, puntahan mo ako sa bahay bukas para makapagkwentuhan naman tayo. Medyo busy kasi ako ngayon eh. Alam mo naman ang address ko, hindi ba? Sige po, ma'am. Dadalaw po ako sa inyo bukas. Sige, hihintayin kita, Angie. Paano? Magpapaalam na muna ako sa iyo. Ingat po kayo. Napangiti na lamang si Angie habang kumakaway sa dati niyang guro. Yun ang dahilan kung kaya siya ay nakapag-abroad at marami siyang gustong ikwento doon. Kinabukasan, dumalaw nga si Angie sa bahay ni Ginang Rita. Tamang-tama, dumating kahapon ang pamangkin ko, Angie. Halika, ipapakilala kita kay Lester. Galing din yon sa abroad at sigurado akong magkakasundo kayo. Dinala ni Ginang Rita si Angie sa may kusina. Nakita niya ang isang lalaki na nagluluto doon. Lester, si Angie nga pala. Tanda mo pa? Mas lalo siyang gumanda, hindi ba? Take note, dalaga pa rin siya. Sa sinabi ng ginang, nakaramdam ng hiya si Angie. Yes po, tita. Natatandaan ko pa po siya. Hi, Angie. Lester nga pala. At binata pa rin yan si Lester, Angie. Naiilang naman na kinamayan ni Angie ang binata. Pakiramdam niya parang may gustong ipahiwatig si Ginang Rita sa kanya. Kilala mo pala ako? Nagkita na ba tayo dati? Hindi ko kasi tanda eh. Oo, hindi mo lang siguro maalala. Dito rin mismo sa bahay ni tita. Abala kasi kayo nun sa mga nilalakad niyong papeles eh. Ganun ba? Nako, pasensya ka na ha kung hindi kita natatandaan. Nako, wala yun. At least, kilala mo na ako ngayon. Ay, maiwan ko muna kayong dalawa. Aasikasuhin ko lang yung lamesa. Sige po, tita. Malapit na rin naman to niluluto ko. Ay, sige. Dito na muna ako. Lester, huwag mo nang pakawalan yan. Nakangiti pang kumindat ang ginang bago tuluyang tumalikod. Si Lester naman napakamot na lamang ng batok saka nahihiyang ngumiti. Ano daw yon? Inaasar lang ako ni tita. Huwag mo nalang pansinin yung huling sinabi niya. Maraming napagkwentuhan ang dalawa sa mga naging buhay nila sa ibang bansa. Kasama na roon ang mga pangungulila nila sa kani-kanilang mga pamilya. Nalaman ni Angie na isang driver si Lester ng malaking truck sa Middle East. At tulad niya, babalik din yon para ipagpatuloy ang kanyang paghahanap buhay. Sa maikling panahong nagkausap sila, naging magaan agad ang loob ng dalaga sa binata. Bago pa umuwi si Angie ay nagpalitan pa sila ng numero ng cellphone. Hanggang isang araw, tuluyan nang nagpahayag ng pag-ibig si Lester sa dalaga, na pinaunlakan naman ni Angie. Hanggang sa kapwa na sila bumalik sa kani-kanilang mga trabaho, naging long-distance relationship ang kanilang ugnayan. Gayunpaman, ramdam pa rin nila ang pagmamahal ng isa't isa. Han, ano kaya kung mag-for good ka na? Mas okay kung nasa Pilipinas ka lang kasi anumang oras ko gustuhin umuwi, naroon ka lang. Hindi pa pwede, Han. Graduating na kasi sina William at Warren eh. So, oras na makagraduate na sila, uuwi ka na rin ba? Depende pa rin. Hanggat hindi pa sila nakakakuha ng trabaho, dito pa rin ako, Han. Alam mo namang ako lang ang inaasahan nila, di ba?
Naiintindihan ko naman yon, Han. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaipon na ako mismong dadalaw dyan sa'yo. Namimiss na kita eh. Ako rin naman, honey. Miss na kita. Sobra. Tiis muna tayo ngayon, Han, ha? Nang makagraduate na sina Wilma at Warren, muling nagtanong si Lester kung pwede na bang umuwi si Angie. Han, siguro naman pwede ka nang magpahinga ngayon. May nakuha ng trabaho sina Wilma at Warren, di ba? Yun nga din ang iniisip ko, Han eh. Hayaan mo, magpapaalam na ako sa mga amo ko dito. Gustong-gusto na rin kasi kitang makasama eh. At gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya kasama ka. Masayang-masaya si Lester sa naging desisyon ng kanyang kasintahan. Inunahan niya na ito sa pag-uwi nang sinabi nito na sa susunod na linggo na ang kanyang flight. Balak niya na kasing yayaing magpakasal ang dalaga. Ngunit isang umaga, habang masayang naghihintay si Lester sa kanyang pagdating at kabadong tinititigan ang singsing na ibibigay, nakatanggap ng tawag ang lalaki mula kay Angie. Han, pasensya ka na. Hindi mo na ako makakauwi. Ha? Ngayon na ang flight mo, di ba? Bakit naman, Han? May problema ba dyan? Tumawag si Mama kagabi. Si Wilma daw sumama na sa boyfriend niya. Si Warren naman nakabuntis. Ngayon, nangangailangan sila ng pera para sa agarang pagpapakasal ni Warren. Ano? So hindi ka na matutuloy? Paano na yung usapan natin? Sorry talaga, Han. Pero kailangan ako ng pamilya ko eh. Kailangan ko silang tulungan. Kailangan din naman kita, Han. Marami na akong plano para sa ating dalawa. Huwag mo naman sanang baliwalain yun. Please, Han. Intindihin mo naman ako. Ilang beses na kitang inintindi, Angie. Pagbigyan mo naman ako ngayon. Hindi mo kasi naiintindihan, Han eh. Pamilya ko sila. Sila ang priority ko. Mahalaga sila sa akin. Ibig bang sabihin, hindi ako mahalaga sa'yo? Kaya hindi mo ako mapagbibigyan sa pagkakataong to? Ganun ba? Hindi naman sa ganun, Han. Kaya lang... Kaya lang ano? Kailan mo ba unahin ang sarili mo? Ilang taon ka na nagsasakripisyo para sa kanila. Hayaan mo namang kumilos sila sa sarili nilang mga paa. Malalaki na mga kapatid mo. Kaya na nilang maghanap buhay na hindi umaasa sa'yo. Huwag kang magpaalipin. Isipin mo naman ang sarili mo. Tayo, hanggang kailan mo ba sila papasanin? Hanggang kaya ko. Alam mo, Lester, kung wala ka namang magandang sasabihin, itigil na natin to. So nakikipaghiwalay ka na sa akin? Anong hiwalay? Sige, mas mabuti pa nga maghiwalay na tayo. Para naman hindi na ako umasa pa sa mga kasinungalingan mo. Hanggang kailan mo ba ako paaasahin? Hanggang kailan mo ako iiwan sa ere? Tao lang ako, Angie. Naiinip din. Ako pa ngayon ang sinungaling? Hindi ba ikaw yon? Nangako ka sa akin noon na iintindihin mo mga desisyon ko. Nasusuportahan mo ako dahil mahal mo ko. Tapos ngayon, madali lang sa iyong sabihin na mas mabuti nga maghiwalay na lang tayo? O sige, kung yan talagang gusto mo, break na tayo. Pagkasabi noon, pinatay na ni Angie ang kanyang cellphone. Padausdos siyang napaupo sa sahig habang nakasandal sa pader. Pakiramdam niya nang hihina siya. Umiyak na lamang ng umiyak habang niyayakap ang sarili. Napakiramdam niya ay wasak na wasak sa isang sulok. Akala ni Angie, uunawain ni Lester ang kanyang desisyon. Hindi niya inaasahan na susumbatan lamang siya nito. Tanong niya sa kanyang sarili kung saan ba siya nagkulang. Magkaganon man, pinilit niyang nilibang ang sarili sa pagdaan ng mga araw. Hindi naman yon nakaligtas sa kanyang amo at nagtanong kung ayos lamang ba siya. Gusto pa sana niyang magpanggap na ayos lamang, pero ipinagkanulo siya ng kanyang mga luha. Habang nagsasalaysay, hindi mapigil ni Angie ang pagtulo noon mula sa kanyang mga mata. Angie, don't you think it's time for you to go home? I think it's time to make yourself happy. After all these years, you sacrifice a lot. No, sir. I'm happy if I can provide for my family. That's what makes me happy. Nothing else, sir. But you love your boyfriend. He's not worthy for my love, sir. I am moving on.
Samantala, umiiyak na nagsumbong si Lester sa kanyang tita Gina. Tita, ang sakit. Hindi ko inaasahan na sa ganito kami hahantong. Akala ko matutupad ng pangarap kong mapakasalan si Angie. Lester, ipaglaban mo siya. Mahal mo siya, hindi ba? Paano ko siya ipaglalaban? Ako nga hindi niya magawang ilaban, tita eh. Wala akong kalaban-laban sa pamilya niya. Pwede mo namang ipaintindi sa kanya kung ano ang nais mo. Huwag mong hayaang tuluyang kayong masira. Hindi na, tita. Total, nakapagdesisyon naman na siya. Tatanggapin ko na lang ang lahat, kahit na sobrang sakit. Itutuon ko na lang sa trabahong buhay ko. Isang araw, may natanggap na tawag si Angie mula sa hindi kilalang numero. Hello? Hello? Ito ba si Angie Mijos? Opo, ito nga po. Ano pong kailangan nila? Nais ko lang ipaalam sa'yo kung gaano kalaki ang utang ng nanay mo sa akin. Ngayon, kung ayaw mong samain siya, bayaran mong pagkakautang na lintik mong ina. Ho? Utang? Paano siya nagkautang sa inyo? Ang dami mong tanong, magbabayad ka ba o hindi? Narinig ni Angie mula sa kabilang linya ang tinig ng kanyang ina na nagsusumamo kay Bogart. Ma! Angie, anak! Bayaran mo na si Bogart, anak! 50,000 ang utang ko sa kanya. Ano? Ang laki naman yan, ma. Saan niyo pa ginamit? Kapapadala ko lang sa inyo kahapon, Nalaman niya mula sa ina ang pagkakalulong nito sa sugal, na ipikit na lamang ni Angie ang kanyang mga mata at diniinan ang kanyang sentido. Ano ba tong pinasok mo, ma? Nagpapakahirap ako dito. Tinitiis ko ang pagod at puyat para makapagpadala lang sa inyo buwan-buwan. Halos wala na nga matira para sa akin tapos kayo, kung magwaldas ng pera, akala nyo unlimited, ma? Dugo at pawis ang puhunan ko. Maawa naman kayo sa akin. Hoy, Angie! Huwag mo akong kwentan sa mga paghihirap mo. Ginusto mo yan. Wala nag-utos sa'yo na mag-abroad ka para may maipadala ka sa amin. Tapos ngayon manunumbat ka? Wala kang utang na loob! Wala kang kwentang anak! Halos madurog ang puso ng dalaga sa mga narinig mula sa kanyang ina. Napagtanto niya na wala palang silbi para sa kanila ang kanyang mga pagsasakripisyo. Dahil sa sakit na naramdaman, hindi niya na binigyang pansin pa ang nangyayari sa kabilang linya. Kinabukasan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Warren. Umuwi ka. Patay na si Mama. Ha? Nabigla si Angie sa kanyang balitang natanggap, ngunit nagtataka rin siya kung bakit nag-text lang ang kanyang kapatid. Hindi man lamang yun tumawag, gayunpaman nagpaalam siya kaagad at bumiyahe pauwi ng Pilipinas. Pagdating sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakaburol na ang kanyang ina. Hinanap niya si Wilma, ngunit hindi niya yon makita. Nagtataka rin siya kung bakit nakatingin lang si Warren sa kanya. Hindi siya nilalapitan ng kapatid. Mama! May paiyak-iyak ka pa nalalaman, ate? Wilma, ano nangyari? Patay na si Mama. Bulag ka ba? Bakit ganyan ka magsalita, Wilma? May problema ba tayo? Oo, may problema tayo. Dahil kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana si Mama ngayon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magdrama pa, ate. Alam naman namin ikaw ang dahilan kaya siya inatake sa puso. Bakit, ha? Sino ka ba sa akala mo? Porket ikaw ang bumubuhay kay Mama, sa amin, sa loob ng maraming taon, okay lang na isumbat mo ng lahat sa kanya? Ikaw ang kusa nag-abroad para magtrabaho. Wala nag-utos sa'yo. Sandali lang, Wilma, ha? Saan ka ba nang galing? Anong ako ang dahilan kaya namatay si Mama? Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Ay, wow! Bakit? Susumbatan mo rin ba ako, ate? Ipapamukha mo rin ba sa amin na nagwawaldas lang kami ng perang pinaghirapan mo? Dahil sa masasakit mong salita, kaya nangyari yan kay Mama. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan kami ng ina. Ikaw! Wala akong ginawang masama, Wilma. Sinabi ko lang ang totoo sa kanya. Bakit?
Hindi na ba ako pwede magreklamo? All my life, wala akong ibang inisip kundi kayo. Ang kapakanan nyo. Tapos ako pang sisisihin mo kaya namatay si Mama. Bakit? Sino ba dapat sisihin? Kami? Oo, dahil alam nyo naman palang na-addict na sa sugal si Mama, hindi nyo pa pinigilan. Bakit? Dahil hindi naman kayo nahihirapan na kumita ng pera, di ba? Ako ang naghihirap. Ate Angie, magdahan-dahan ka naman. Oo, ikaw nga, pero kusang loob mo na may ibinigay yon, di ba? Dahil sabi mo, pamilya tayo. Oo, pamilya tayo. Yun nga rin ang akala ko eh. Pamilya tayo, pero bakit naman ganito? Ang pamilya nagdadamayan. Sa hirap man o sa ginhawa. Pero ang ipinaramdam niyo sa akin ngayon, iba. Itinuring niyo akong kaaway. Hindi kapatid, hindi ka pamilya. Tinis kong lahat. Gutom, uhaw, pagod, at ang pangungulila ko sa inyo. Pati sarili kong kaligayahan isinuko ko para lamang sa inyo. Para lang maituloy ko ang pagsustento sa pangangailangan ninyo. Tapos, hindi niyo naman pala pinahahalagahan lahat ng sakripisyo ko. Di ba't sinabi mo noon na kung anong makakapagpaligaya kina Mama at Papa, ibibigay mo? Pero nalulong na si Mama sa sugal, Warren. Bakit wala kayong ginawa? Sugal yon, ibang usapan na yon. Kahit ano pang sabihin mo, wala na akong pake. Hindi mo na mababagong katotohanan nang dahil sa kasakiman mo, namatayan kami ng ina. Isang totoong kapamilyang tunay na nagmamahal sa amin. Sakim? Ako pa ngayon ang sakim sa kabila ng lahat? Anong klaseng kapatid kayo? Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, hindi na kami tatanggap ng anumang galing sa'yo. Simula nung araw na yun, hindi na kinikibo pa si Angie ng kanyang mga kapatid. Kahit ilang beses niyang sinubukang kausapin ang mga ito, ay wala na yung pakialam pa sa kanya. Hanggang sa tuluyan nang naihatid sa huling hantungan si Aling Delia. Warren, bukas babalik na ako sa Saudi. Kung ano man ang hindi natin pagkakaunawaan, isang tabi na lang sana natin. Wala na si Mama. Tayo na lang ang magkakaramay. Hindi naman ako galit sa'yo, ate. Kaso, ayokong awayin din ako ni Ate Wilma. Ganun na ba talaga ako kasama para sa kanya? Hindi ko naman ginusto nangyari kay Mama. Sinubukan ko namang awatin si Mama noon pero hindi ko na natutukan. May sarili na rin kasi akong pamilya, ate. Si Ate Wilma ganun din. Si Mama na lang mag-isa dito sa bahay. Tapos sabi niya meron naman daw siyang libangan. Hindi namin alam na bisyo na pala. Yung mga padala mo, pinaghahatian namin tapos sa sugal lang napupunta yung kay Mama. Alam mo, hindi ako nagagalit dahil sa pera, Warren. Ang ikinasasama ng loob ko kung bakit hindi man lang sinabi ni Mama sa akin ang tungkol doon. Kaya ako nagawang pagsalitaan siya. Pero promise, dala lang yun ang sama ng loob ko. Naiintindihan naman kita, ate. Ang mabuti pa, si Ate Wilma ang kausapin mo. Galit pa rin sa'yo yun eh. Kahit anong gawin ni Angie ay hindi pa rin siya pinapansin ng kanyang nakababatang kapatid. Nitapunan siya ng tingin ay hindi noon magawa. Kapag nakikita siya nitong lalapit, umaalis na kaagad si Wilma. Gustong-gusto niya nang mayakap ang kanyang kapatid pero lagi lang yung umiiwas. Hanggang sa tuluyan na siyang nakabalik sa Saudi. Dahil sa mga nangyari, napapaisip si Angie kung naging mabuti ba siyang kapatid at kung siya nga ba ay naging mabuting anak. Kahit ganoon na nangyari, buwan-buwan pa ring nagpapadala ng pera si Angie. At sa pagkakataong yun, kay Warren na yun dumidiretso. Ang usapan ay hahatian niya si Wilma. Pero ang hindi alam ni Angie, hindi naman pala nagbibigay si Warren sa kanyang ate. Ginagastos lang nito ang pera para sa kanyang sarili. Minsan, habang abala si Angie sa mga gawaing bahay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya na sana yon papansinin, ngunit paulit-ulit lang na nagri-ring yon.
Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, nakita niya na si Wilma pala. Napangiti pa siya nang makita ang pangalan ng kanyang kapatid. Hello? Ate Angie? Kailangan kong tulong mo, ate. Agad namang kinabahan si Angie dahil sa kanyang narinig. Wilma, anong problema? Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ate, yung anak ko! Yung anak ko! Oh, anong nangyari sa pamangkin ko? Ni-rape ang kinakasama ko ngayon! Ano? Ngayon ko lang din nalaman, ate. Hindi ko alam kung anong gagawin. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ipakulong mo ang lalaking yan. Pero ate, mahal ko si Jake. Mahal mo? My God, Wilma. Ina ka. Karapatan ng anak mo na mabigyan ng hustisya. Huwag mo sabing mas mahal mo pa ang lalaking yan kaysa sa sarili mong anak. Kung nandyan lang ako, siguradong nakakulong na yung Jake na yan. Ate, kailangan kita rito. Hindi ko to kaya na mag-isa. Sandali, Wilma. Nasaan ang anak mo? Buhay pa ba siya? Buhay pa siya, ate. Ano ka ba? Ikaw naman kasi. Kung makahagulgol ka rin, para kang namatayan. Basta, umuwi ka na sa bahay natin. Pumunta ka sa police station. Ipahuli mo yung gagong Jake na yan. Maging matapang ka para sa anak mo. Makalipas ang 1 linggo, may panibagong problema na naman ang dumating. Ate, si Warren. Nahuli ng mga pulis. Ano? Bakit daw? May niraid na isang bahay dahil doon daw nagsasesyon ng mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Huli sa akto si Warren kaya ayun, dinampot. Anong sabi ng asawa ni Warren? Ayun, umiiyak, problemado. Walang-wala daw sila. Wala nga daw pambili ng gatas para sa anak nila eh. Wala naman ako maibigay. Alam mo naman kasya lang sa aming 2 ng anak ko ang sweldo ko. Ay, siya nga pala ate. Baka pwede naman akong makahingi ng allowance oh. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Oo, magpapadala ako sa'yo. Teka nga, binibigyan ka ba ni Warren? Buwan-buwan ako nagpapadala sa kanya para paghatian niyo ah. Wala ate. Siguro lahat ng pinapadala mo inuubos niya sa bisyo niya. Kawawa nga yung asawa eh. Nangangayayat na dahil sa konsumisyon. Sabihin mo sa asawa niya, ilalabas natin si Warren, ha? Oo ate, kailangan niya talaga makalabas sa lalong madaling panahon. Kawawa naman yung mag-ina niya. Pupuntahan ko yon para makapag-abot para sa pagkain nila kapag nakapagpadala ka na sa akin. Sunod-sunod na ang pagpapadala ni Angie para sa kanyang mga kapatid. Halos simot na ang sahod niya para sa 6 na buwan. Pero ayos lamang yun sa kanya dahil nakalabas naman si Warren. Kahit galit siya ay inunawa at pinagbigyan niya na lamang yun. Si Wilma na ngayon ang pinapadalhan niya ng pera at humahawak ng budget. Ipinaunawa niyang hindi na muna siya makakapagpadala sa susunod na buwan dahil nga sa kailangan niya pang bayaran ang nabali niya sa kanyang amo. Tipirin mo na lamang ang perang hawak mo, Wilma. Pasensya ka na, ha? Ayos lang, ate. Babawi ka naman sa susunod, di ba? Oo naman. Parang iba ang dating ng mga sinabi ni Wilma sa kanya, pero hindi na lamang niya binigyang pansin yon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagbakasyon si Angie sa Pilipinas. Umuwi siya na masayang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Mukhang mahuhuli pang dumating yung balikbayan box mo, ate ah. Oo nga eh, pero huwag ka mag-alala, hindi naman yun magtatagal. Ilang buwan ka ba rito, ate? 1 buwan lang. Ayos, makakapagpahinga ka na, makakapag-banding pa tayo. Oh, Wilma, bakit tahimik ka dyan? Wala naman, ate. Masaya lang ako na dumating ka na. Isang araw, naisip ni Angie na bisitahin si Ginang Rita dahil namimiss niya rin yun. Angie, kumusta ka na? Ang ganda-ganda mo pa rin ah. Nako, nakakahiya naman po. May pasalubong po ako sa inyo, Ma'am Rita. Tita na lang. Hindi na kasi ako nagtuturo ngayon, Angie. Tita, kung yan po ang gusto nyo, hindi ka man lang nag-text o tumawag para napaghandaan ko sana ang pagdating mo.
Nako, hindi na po surprise yun kung ipinaalam ko sa inyo. Ay, oo nga naman. Sandali. May kumakatok. Pagbubuksan ko lang sandali, Angie, ha? Inabala ng babae ang sarili sa pagtingin-tingin sa mga litrato ni Ginang Rita na nakadisplay sa isang divider. Nang bigla siyang nagulat sa pagsigaw ng babae, napatayo siyang bigla para tingnan yun, ngunit agad ding napawi ang kanyang pag-aalala nang makita niyang nagtatatalon pala yun sa tuwa at may niyayakap. Lester, hindi ka man lang nagpasabi na dadalaw ka. Sobrang namiss kita. Sinadya ko talagang wag ipalam sa inyo, tita. Surprise eh. Grabe ang araw na ito sa akin. Punong-puno ng surpresa. Tita, si Dayan nga po pala. Girlfriend ko. Oh, hi. Hi, Iha. Welcome to my humble home. Halina kayo sa loob. May bisita din kasi ako. Nang makita ni Angie si Lester, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Saglit siyang nataranta dahil hindi niya akalain na magkikita sila doon. At nang dumako ang tingin niya sa katabi nitong babae, ay nagpakakaswal na lamang siya. Maganda yun at may pagka-sopistikada. Angie, nagkasabay pa talaga kayong tumalaw ni Lester. Oo nga po. Tita, babalik na lang po siguro ako bukas. Ay, hindi. Lumito ka muna. Ano ka ba? Ngayon nga lang tayo muli nagkita eh. May mga bisita pa po kayo. Baka po makaabala lang ako. Hindi ka naman makakaabala, Angie. Ikaw ang nauna dito. Parang ang sagwa naman kung aalis ka ng dahil lang sa amin. Tama si Lester. Nako, ipagluluto ko kayo ng specialty ko. Tinolang manok na may sayote. Sa pagkainan, nagkakwentuhan ang magtiyahin nang mapansin ni Rita ang plato ng girlfriend ni Lester. Mukhang nakuha naman kaagad ni Lester ang gustong sabihin nito nang mapatingin yun sa kanya. Hindi po siya kumakain ng meat, tita. Nako, nagsabi ka sana sa akin kanina, Lester. No, it's okay. Sa bawat sayote lang ayos na po ako. Thank you, tita. Nahiya tuloy ako sa iyo, Dayan. No, tita, it's okay. Hindi naman po ako maarte. Sadyang bawal lang po talaga sa akin ang karne. Ang swerte naman ng pamangkin ko sa iyo. Ang ganda mo na nga, ang bait-bait mo pa. Oo naman, tita. Si Dayan na yata ang pinakaswerteng dumating sa buhay ko. Kaya mahal na mahal ko to eh. Napapangiti naman si Rita habang ginagawaran ng halik ni Lester ang kanyang nobya. Si Angie naman ay tahimik lamang. Hindi niya maintindihan kung bakit tila apektado siya sa ginagawang yon ng magnobyo. Angie, ikaw ba? Kailan mo dadalhin ang boyfriend mo dito? Akala ko nag-asawa ka na, Angie. Wala pa sa isip kong mag-asawa. Si Warren may mga anak na, pati si Wilma. Hanggang ngayon ba, dalaga ka pa rin? Mukhang napag-iwanan ka na ng panahon, ah. Choice ko namang hindi pa mag-asawa. Saka, sakit lang sa ulo yung mga lalaki. Ganon? Hindi naman ako sakit sa ulo, ah. Di ba, Han? Natigilan pa si Angie sa sinabi ni Lester. Napatingin siya sa lalaki, ngunit kay Dayan naman pala yun nakatitig. Akala niya siya ang tinawag noon na Han. Slight lang, Han. Ganon ha? Ano ka ba? Nakikiliti ako. Ang saya niyong tingnan na dalawa. Hindi ba, Angie? Ang cute-cute nila. Oo nga po. Ang laki na siguro ng ipon mo, no, Angie? Ilang taon ka rin sa Saudi, di ba? Ha? Hindi rin. May mga pamangkin pa kasi akong pinag-aaral. Hanggang ngayon ba naman? Kargo mo pa rin ang mga kapatid mo? Baka tumanda kang dalaga niyan. Alam mo, Angie, hindi ka na bumabata. Panahon na siguro para sarili mo naman ang unahin mo. You know what, Angie? I know someone like you. Inubos niyang lahat ng pera niya from work para sa parents niya at sa mga kapatid. But in the end, nung nagkasakit siya, walang tumulong sa kanya. Pati bahay at lupa niya, hindi niya napakinabangan. Hindi naman ganun ang mga kapatid ko, Dayan. Iba-iba din naman kasi ang bawat tao. Yeah, pero ang point doon is, you have to save something for yourself. Dahil hindi mo alam ang magiging takbo ng mga susunod pang panahon. Tama si Dayan, Angie.
Nang makauwi sa bahay, hindi pa rin mawala sa isip ni Angie si Lester. Hindi niya akalain na kahit matagal na silang nagkahiwalay, ay may konti pa rin siyang nararamdaman para sa lalaki. Asa ka pa, Angge. Masaya na nga siya ngayon sa bago niya eh. Ang tanga-tanga mo kasi. Ikaw sana yung kasama niya ngayon kung... Ay, ano ba? Napaparaning ka na yata. Sinong kausap mo dyan, ate? Ha? Wala. Sarili ko. Ganyan ka ba lagi? Anong ganyan? Kinakausap ang sarili. Nakasanayan mo na siguro yan, lalo pat ikaw lang mag-isa dun sa bansa ng mga banyaga. Loko ka talaga. Ang mga bata. Nandun na. Excited na mabuksan yung balikbayan box mo. Halika na, puntahan na natin sila. Kanya-kanya sa pag-aagawan ang mga pamangkin ni Angie sa kung anuman ang makukuha nila mula sa loob ng balikbayan box. Pati na rin sina Wilma at Warren ay hindi magkanda-ugaga. Uy, akin na tong pabango, ha? Sa akin na lang yan. Tutal, nandito ka lang naman sa bahay. Ako to may trabaho eh. Asus, hindi naman pwede magpabango kahit nasa bahay lang. Sino naman ang pababanguhan mo? Wala ka namang asawa. Tama na yan, para kayong mga bata eh. Maraming pabango dyan, huwag kayong magagawan sa isa lang. Napuno ng kagalakan ang puso ni Angie habang pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid. Naaalala niya pa ang mga panahon noong sila ay mga bata. Nag-aagawan kung kanino mapupunta ang pinakamalaking bayabas para ibenta sa school dahil wala na silang lapis, ballpen at papel. Noon, mga simpleng bagay lamang ay masaya na sila. Kahit makakain ng lechon manok ay hindi nila naranasan. Kaya pinangako niyang anuman ang mangyari ay iaahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Hindi naman siya mayaman sa ngayon, pero masaya siyang naibibigay ang mga pangangailangan ng mga kapatid, kahit pa pamilyado na ang mga yon. Oh, natahimik ka bigla, ate. Wala lang, naisip ko lang ng mga bata pa tayo. Nakakamiss din yon. Oo nga, nakakamiss nga ang mga panahon na yun, ate. Yung wala kang ibang iniisip kundi ang maglaro lang buong maghapon. Ngayon, stress na tayo sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Di ba, Ate Wilma? Ha? Oo. Wilma, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Okay lang ako, ate. Sigurado ka? Oo naman. Isang araw, nagkasalubong sina Dayan at Angie sa palengke. Dayan? Ang malapad na ngiti ni Angie ay nahawi nang tingnan siya ng masama ni Dayan. Ayos ka lang ba? Hindi na ako magpapaka-plastic, Angie. Total, it's just the two of us lang naman. Huh? I know na may past kayo ni Lester. Bilang girlfriend niya, ayokong nilalapitan mo siya. Maliwanag ba? Teka, wala naman akong ginagawa . Saka, hindi naman kami nagkikita, Dayan. Isa pa, wala naman akong dahilan para lapitan siya. Mabuti na yung malinaw sa atin, Angie. Ang sakin lang. Walang pwedeng mangagaw sa mga pag-aari ko. Masama akong kaaway, kaya huwag kang magtatangkang pumasok sa mga buhay namin. I'm warning you. Matapos yon sabihin ng dalaga, tinalikuran na siya ni Dayan. Langya, lakas din ang tama mo, Dayan . Sayong-sayo na yung Lester mo. Isaksak mo pa sa gilagid mong bruha ka. Subalit tila nananadya ang pagkakataon. Nagpunta si Angie sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kanyang mga magulang. Nagulat siya nang makita niya roon si Lester. Maglalakad na sana siya papalayo para makaiwas nang masulyapan siya nito. Angie! Pinilit niyang ngumiti para maging kaswal sana gaya ng ginawa niya noong nasa bahay sila ni Ginang Rita. Oh, Lester, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko yung puntod ni Papa. Ikaw, dito rin ba nakalibing ang mga magulang mo? Oo, siya nga pala, paano mo naman nalaman na patay na sila? Nabanggit kasi sa akin ni Tita eh. Si Dayan ba kasama mo? Hindi, total, tapos naman na ako rito. Okay lang ba na samahan na lang muna kita? Nag-iisa ka lang, babae ka pa.
Medyo may kalakihan din tong sementeryo at walang gaanong tao. Mas maigi na yung may nagbabantay sa'yo. Nako, wag na, Lester. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Sasamahan na kita. Huwag na matigas ang ulo. Para naman akong bata nito eh. Pero, sige, ikaw ang bahala. Basta ba, hindi ako susugurin ni Dayan, ha? Huwag ka mag-alala. Mabait si Dayan. Hindi yung gagawa ng mga ganyang bagay. Habang naglalakad papunta sa mga nicho ng magulang ni Angie, nagkukwento si Lester sa babae tungkol sa kanyang nobya. Matagal na ba kayo? Mag-iisang taon na. Kailan nyo naman balak magpakasal? Hindi ko pa alam eh. Saka na siguro kapag ready na talaga kami pareho. Lester? Gusto ko lang mag-sorry sa mga nagawa ko noon. Alam mo, sobrang nasaktan ako sa ginawa mo sa akin, Angie. Lahat ng mga plano ko para sa ating dalawa noon, biglang gumuho. Nasabi nga sa akin ni Tita Rita kung gaano ka naapektuhan. Sorry ha. Ayos lang. Naka-move on naman na ako. Saka matagal na yon. Nakalimutan ko na yung sakit. Mabuti naman. Masaya akong nahanap mo ng babaeng nakakapagpasaya sa'yo. Angie, nung time ba na yon, iniyakan mo rin ba yung nangyari sa atin? Ha? Oo naman. Sobra din ako nasaktan, Lester. Pero ganun talaga siguro. Kailangan natin masaktan para tumibay. Sadyang may mga taong dumarating at lumilisan ng hindi natin inaasahan. Tulad mo, nahanap mo ng forever mo ngayon. Tama ka. Matapos ang kanilang pag-uusap, naging magaan na ang dibdib ni Angie. Ramdam niyang mahal nga ni Lester ang bago niyang nobya. Wala nang multo ng kahapon sa isip ko. Masaya na ako para sa iyo, Lester. At sana, maging masaya na rin ako sa pinili kong buhay. Nang muling bumalik si Angie sa kanyang mga amo, nagpatuloy siya sa pagsuporta sa kanyang mga kapatid. Padala dito, padala doon. Maya't maya may nagte-text para mangumusta at kalaunan hihingi rin ng pera. Kahit ganoon, hindi siya tumatanggi sa mga kahilingan ng mga pamangkin. May nagpapabili ng bagong sapatos, laptop, mga bago at usong damit. Lahat sila ay pinagbibigyan ni Angie. Masayang masaya siya na naibibigay ang kanilang mga kahilingan. Ngunit isang araw, sinabi ng kanyang mga amo na magmamigrate na sila sa ibang bansa. Pero hindi na siya maisasama. Napaiyak si Angie dahil napamahal na sa kanya ang kanyang mga amo, maging ang mga anak nito. Sa ilang taong paninilbihan niya sa mga yon, itinuring niya na silang kapamilya. Humingi yun sa kanya ng dispensa. Ipinaintindi ng mga ito sa kanya na tumatanda na rin siya. Mainam na bumuo na siya ng sariling pamilya para may makakaramay siya sa hirap at ginhawa. Sinabi din nila na iba kung may sariling pamilya, may asawa at mga anak, kesa sa mga kapatid at mga pamangkin lamang. Binigyan din siya ng mag-asawa ng sapat na pera para makapagpatayo siya ng sariling negosyo sa Pilipinas. Hindi ba kayo natutuwa na nandito na ako, Wilma, Warren? Hindi ka na babalik sa abroad, ate? Hindi na. Naisip ko rin kasing kailangan ko na magpahinga. Paano na yung kabuhayan natin, ate? Hindi pa nga nakakatapos ng high school yung anak ko eh. Huwag kang mag-alala. May sapat naman akong pera para makapagsimula ng maliit na negosyo. Pagtulungan na lang nating mapalago. Panahon na para magbanat ka ng buto, ate Wilma. Hindi yung panay-asa ka na lang sa mga padala ni ate. Abat kung makapagsalita ka, parang hindi ka rin naman nakikinabang ah. Pareho lang naman tayo nakikinabang pati buong pamilya mo. Siyempre, at least kami nagpapakatotoo kay ate Angie. At least ako, kilala niyang asawa at mga anak ko. So, anong gusto mong palabasin, ha? Ewan ko sa'yo, kung makareact ka para kang guilty. Baka may tinatago ka kay ate Angie. O ako na lang magsasabi sa kanya, gusto mo? Tumigil ka na, Warren. Hindi ka nakakatuwa. Bakit, ikaw ba nakakatuwa? Teka, ano na naman ba yung pinagtatalunan ninyo? Kadarating ko lang eh. Hay nako ate, kailangan mo na malaman ng totoo. Ano ate Wilma, itatago mo pa rin ba? Wilma,
Anong kailangan kong malaman? Wala, ate. Anong wala? Meron kaya? Wilma? Oo na. Nakipagbalikan ako kay Jake. Ay, nag-iisip ka pa ba ng matino, Wilma? Baka nakakalimutan mo, hinalay ni Jake yung anak mo. Mahal ko si Jake, ate. Napagtanto kong hindi ko pala kaya mawalay sa kanya. So, anong gusto mo mangyari? Hahayaan mo na lang ba na ulit-ulitin niya yung ginawa niya sa pamangkin ko? Hindi naman kami magsasama, ate. Sa mga magulang niya pa rin siya uuwi. Magkikita lang kami pero hindi muna magsasama sa iisang bubong. Hindi ako natutuwa sa desisyon mo, Wilma. Sana lang, hindi ka magsisi. Nang mga sumunod na buwan, hindi na umuuwi si Wilma sa bahay. Ilang beses na siyang tinawagan at tinetext ni Angie, ngunit hindi niya binibigyang pansin yun. Nalaman na lamang kalauna ni Angie na sumama na ito sa nobyong si Jake at pumunta sa probinsya nito sa Negros. Nang mga panahon na yun, nasa kolehiyo na ang anak ni Wilma na nasa pangangalaga ni Angie. Warren, kailangan ko na sigurong mangibang bansa ulit. Lumalaki na tong pamangkin mo. Lumalaki na rin ang mga gastusin. Kailangan kong ibigay ang mga pangangailangan niya. Mukhang wala na talagang balak na magpakita pa si Wilma eh. Ilang taon na nakalipas mula nang umalis siya. Ikaw na muna mag-alaga sa kanya, ha? Huwag ka mag-alala, buwan-buwan naman ako magpapadala gaya ng dati. Sigurado ka ba dyan, ate? Pwede ka naman magtrabaho dito kung gusto mo. Malapit lang at makakauwi ka pa kung kailan mo gustuhin. Mas malaki ang sahod sa ibang bansa eh. Ang isang buwan ko doon, katumbas na ng 3 buwan kong sahod kong dito. Ikaw ang bahala, ate. Sana makakuha ka ng kasing bait ng dati mong mga amo, no? Makalipas ang 2 buwan na paghahanda, lumipad na si Angie patungo sa Hong Kong. Nagpapasalamat siya dahil isang Pinay ang kanyang magiging amo na nakapag-asawa ng Chinese. Noong una, mababait pa ang kanyang mga amo, lalong-lalo na ang babae. Ngunit pagkalipas lang ng 4 na buwan, ipinakita na nito kung gaano yun kabayolente. Angie, sinong gumalaw nito mga pagkain? Ako po, madam. Sabi kasi ni Sir, tikman ko raw. Ha! Close na pala kayo ngayon ng asawa ko? Hanggat hindi ako nagsasabi, wala kang gagawin. Naintindihan mo? Opo. Pasensya na po. Masarap ba? Masarap naman po, madam. Halika, lumapit ka. Malandi kang babae ka. Po. Ayaw mo, ha? Sige, kainin mo lahat ng to. Halika rito. Kinaladkad ng babae si Angie papunta sa may lamesa at inginudngod ang mukha niya sa lalagyan ng pagkain na nakapatong doon. Hoy, Angie, katulong ka lang dito. Ako ang asawa, ako masusunod. Huwag na huwag mong lalandiin ang asawa ko dahil baka ako pang pumatay sa'yo oras na lumapit-lapit ka sa kanya. Madam, tama na po. Wala po akong ginagawang masama. Linisin mo lahat ng yan. Naiwan si Angie na humahagulhol habang pinupunasan ang kanyang muka. Awang-awa siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang sinapit. Ang bawat galaw ng babae ay palaging binabantayan ng kanyang amo. Matalim ang bawat titig nito sa tuwing kinakausap siya ng among lalaki para utusan ng kung anuman o hindi kaya ay kung may itatanong. Isang umaga, habang nagpaplantsa, nagulat si Angie sa biglang paghampas nito sa kanya. Isang hanger na tumama sa kanyang likod. Napangiwi pa siya, dala ng sobrang sakit. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka makikipag-usap sa asawa ko? Madam, sinagot ko lang naman po yung tinatanong sa akin ni Sir. Wala po akong ginagawa masama. Wala pala, ha? Kinuha ng babae ang hawak niyang plantsa at sapilitang ipinatong sa likod ng kanyang mga kamay. Napasigaw si Angie dahil sa sakit na naramdaman. Kung patuloy mo lalandiin ang asawa ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Huwag na huwag ka magsusumbong sa kanya. Oras na malaman niyang pananakit ko sa'yo, sisiguruhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Opo.
Sunod-sunod na naranasan ni Angie ang pisikal na pananakit ng among babae sa tuwing wala ang asawa nito. Naroong binuhusan siya ng mainit na tubig o di kaya naman ay malakas na hinahablot ang kanyang buhok. Mahilig din ang babae na ingudngud siya sa inidoro o di naman kaya ay sa basurahan. Kapag nagtatanong naman ang asawa nitong ubod ng bait tungkol sa mga pasa ni Angie, sinasabi lang ng babae na medyo may pagkatanga si Angie kaya nadudulas o hindi naman kaya ay nauuntog, kaya nasasaktan ang sarili. Mabait ang among babae sa kanya kapag nasa bahay ang asawa nito. Saka pa lamang nito nilalabas ang tunay na ugali kapag umalis na ang kanyang asawa. Tiniis ni Angie ang lahat ng pananakit sa kanya, makapagpadala lamang sa mga mahal niya sa buhay. Titiisin ko ang lahat. Igagapang kong pag-aaral ng mga pamangkin ko. Pangako, tatapusin ko ang 3 taong kontrata dito. Nagpatuloy pa ang pananakit ng babae niyang amo. Nung sila lang dalawa ang nasa bahay sa loob ng 1 linggo, doon niya naranasan ang pinakamasakit na parusa. Hindi siya pinapakain, pati ang cellphone niya ay kinumpiska ng babae. Magkahalong pagod at gutom ang naramdaman niya, kaya lihim siyang nangungupit ng tinapay tuwing 10 oras ng gabi. Maingat ang kanyang pagkilos at mabilis na kumakain. Iinom na sana siya ng tubig nang biglang lumiwanag sa may kusina kung saan siya naroroon. Magnanakaw ka, ha? Madam, wag po. Maawa po kayo. Gutom na po ako. Mabilis na kumuha ang babae ng babasaging baso at inihampas yon kay Angie. Pinagsasampal siya nito at paulit-ulit na pinagtatadyakan. Maawa po kayo! Tama na po! Tama na! Hindi siya nito tinantanan hanggang sa pumutok ang kanyang mga labi dahil sa suntok at mga sampal. Bugbog sarado siyang kinaladkad ng babae at ikinulong sa isang silid, madilim, walang bintana at walang ilaw. Yakap-yakap ni Angie ang kanyang sarili na humahagulgol sa labis na pananakit ng katawan. Hindi niya alam kung ilang araw na siyang nakakulong doon, nang hihina na ang kanyang katawan dahil sa gutom. Isang araw, naulinigan na lamang niya ang kanyang mga amo na nagtatalo. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto sa silid na kanyang kinalalagyan. Tumambad sa kanya ang among lalaki. Tinatanong nito kung kumusta na siya. Sir, I want to go home. Please, let me go. Inalalayan noon si Angie at inilabas sa loob ng kwarto. Nakita niya ang among babae na nakaupo sa sofa. Nanunuyang tinitigan siya. Mag-empake ka na. Ihahatid ka namin sa airport ngayon din. Huwag na huwag ka magkakamali magsumbong sa kahit na sino. Naintindihan mo? Naiintindihan mo? Pangako po. Pauwi niyo lamang po ako. Matapos pakainin ng among lalaki, mabilis na nag-empake si Angie. Pagdating sa Pilipinas, Ate, mabuti na lang at pinauwi ka pa nila. Bakit hindi mo sinabi ang pangmamaltrato nila sa'yo? Eh di sana natulungan ka ng agency mo. Huwag ka na mag-alala pa, Warren. Ang importante, nakauwi na ako. Masaya pa rin ako na kahit papano. Napag-aral ko mga anak mo at ang mga anak ni Wilma sa loob ng 2 taon na nagtatrabaho ko sa Hong Kong. Awang-awa si Warren sa itsura ng kanyang kapatid. Bakas na bakas sa mukha nito ang mga pasang natamo. Nabalitaan ni Rita ang nangyari kay Angie at ikinuwento naman ito sa pamangkin na si Lester. Samantala, naniningkit ang mga mata ni Dayan dahil sa reaksyon ng lalaki nang malamang dumating na sa bansa si Angie. Ano nang plano mo? Plano saan?
Oo nga naman. Wala ka naman talagang plano para sa ating dalawa, di ba? 3 years na tayo pero wala ka pa ring plan. Dayan, ano ba? Ano na naman bang issue to? Issue? Don't tell me hindi mo alam kung sino ang issue. Anong sino? Si Angie. Sino pa nga ba? Because of her, hindi ako magiging part ng plan mo, hindi ba? Anong kinalaman naman ni Angie dito? Malaki. Dahil kay Angie, hindi mo ako magawang pagkasalan. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso at isipan mo. Di ba? Di ba? Ano bang pinagsasasabi mo, Dayan? I'm not a fool, Lester. Mas lalong hindi ako manhead. Panakipbutas mo lang naman ako, hindi ba? Si Angie pa rin ang mahal mo. Dayan, mahal kita. Bakit? Bakit? Bakit hindi ko maramdaman na mahal mo ako? Sa tuwing sinasabi mo yan, parang may kulang. Sa loob ng 3 taon naging tayo, alam kong hinihintay mo pa rin si Angie na bumalik sa'yo. Hindi totoo yan, Han. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Lester. Ako nga, alam ang totoo mong nararamdaman eh. Ikaw pa kaya? Saglit na natahimik ang lalaki, pagkuway ni Yakap na mahigpit ang kanyang nobya. Sorry. Patawarin mo ako, Dayan. Habang nagyayakapan, kapwa umiiyak ang magkasintahan. Naikuyom na lamang ni Dayan ang kanyang mga kamao. Samantala, habang nasa bahay si Angie, naghanda sila ng kaunting salo-salo para sa kaarawan ni Warren. Masaya silang lahat na nagdiriwang, nagsasayawan at nagkakantahan. Parang kailan lang, umiiyak ka pa kapag inaagawan kita ng laruan. Ngayon, heto't, tumatanda ka na. Ang hiling ko lang, sana'y palawigin pa ng Panginoon ang pinagkaloob niyang buhay sa iyo, Warren. Salamat, ate. Maraming salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo. Mula noon hanggang ngayon, pinapangako ko aalagaan kong pamilya ko, ate. Eh ikaw, wala ka na ba talagang balak mag-asawa? Sa tanda kong to, may magkakagusto pa kaya sa akin? Oo naman, kahit malapit ka na mag-40, maganda ka pa rin. Sus, ng bola pa? Nagkatawanan pa sila, ngunit biglang nahimatay si Angie sa hindi malamang dahilan. Isinugod siya sa ospital, ngunit sinabi ng doktor na stressed lang si Angie at dapat na magpahinga. Pinaniwalaan naman nila yon. Subalit makalipas ang 1 linggo, mas lalo lang lumalala ang kanyang kalagayan. Nanghihina siya at gusto na lang ang palaging natutulog. Muli siyang ibinalik sa ospital, ngunit normal naman ang lahat ng kanyang vital signs. Kaya napagpasyahan ni Warren na iuwi na lamang siya sa bahay. Ate, baka albularyo ng kailangan natin. Albularyo? Bakit? Hindi kasi makita ng doktor yung sanhi ng panghihina mo eh. Ayos lang ako. Huwag na kayo masyadong mag-alala. Ipapahinga ko lang to sa bahay. Pasensya ka na, ate ha, pero baka may naitabi ka pang pera dyan. Natanggal kasi ako sa trabaho at walang-wala ako ngayon eh. Oo, meron pa naman. Kumuha ka na lang dun sa may cabinet. Ipinakita pa sa kanya ni Warren ang kinuha at ibinalik ang bag na may lamang pera sa cabinet. Subalit ng mga sumunod na araw, natukso si Warren na muling kumuha doon ng walang pahintulot mula sa kapatid, hanggang sa nasimot niya na ang laman ng bag. Si Angie naman nangangayayat na ng husto. Hindi na rin siya tinatantanan ng ubo, at sa bawat pag-ihi at ubo niya, parang mabibiyak sa sakit ang kanyang ulo. Dahilan upang ipatawag niya sa pamangkin si Warren. Ngunit nang bumalik ang bata galing sa bahay ni Warren, sinabi nito na wala roon ang nakababata niyang kapatid. Inutusan na lang niya ang dalagita na kunin ang pera sa cabinet dahil kailangan niyang muling magpatingin sa doktor. Subalit laking gulat na lang niya nang makita na wala ng laman ang kanyang bag.
Umiyak na lamang siya na hindi mawari kung ano ang gagawin. Wala na ang kahuli-hulihang pera na kanyang naipon. Diyos ko, inubos ni Warren ang pera ko. Nung araw ding yun, dumating si Wilma. Masayang-masaya si Angie na makita ang kanyang kapatid. Subalit nang igala ni Wilma ang mga mata sa paligid, nagtaas lamang yun ng kilay. Masaya akong makita ka, Wilma. Kumusta ka na? Mabuti. Maayos pa sa maayos. Masaya ako para sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ate. Pumunta lang naman ako dito, hindi para makita at makausap ka, kundi para kunin ang anak ko. Bakit pa? Pwede ka namang tumira dito kasama namin. May tirahan naman ako eh. Hindi ko na isisiksik pa ang sarili ko dito. Kaya ko nang buhayin ang anak ko. Wilma, bahay mo rin to. Bahay natin. Susunduin ko na siya dahil kailangan ko na makakatulong sa pagbabantay ng mga anak ko kay Jake. Kailangan ko na magtrabaho sa abroad. Hindi ako papayag, Wilma. Hindi ko siya hayaang sumama sa'yo. Baka kung mapano pa siya sa kamay ng kinakasama mo. Ako ang nanay niya, ate. Karapatan kong kunin ang anak ko. Bakit? Nagpakaina ka ba sa kanya sa loob ng ilang taon? Iniwan mo siya. Hindi ka nga nagparamdam eh. Nagtapos ng sekundarya ang anak mong wala ka sa graduation niya. Dahil sumama ka sa lalaki mo. Mas pinili mo pa ang lalaking yon. Ikaw pa ngayon ang galit? Di ba ayaw mo naman kay Jake? Ikaw ang nagtulak sa akin na lumayo. Wala kang karapatang pigilan ng anak ko. Dahil tita ka lang niya. Ako ang ina. Oo, tita lang ako. Pero simula nung iluwal mo siya sa mundo, ako nang umako ng responsibilidad mo. Ay, wow! Nagsalita ang magaling. Porket ikaw nagpaaral sa kanya, may karapatan ka na? Hindi. Dahil walang nag-utos sa'yo na gawin yon. Nagkusa ka para ikaw ang maging bida. Oo, nagkusa ako. Dahil gusto ko at mahal ko kayo. Ayoko ng drama mo, ate. Aalis na kami ng anak ko. Wilma, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ka pa ba nadala sa ginawa ni Jake sa anak mo? Dalaga na siya, oh. Anumang oras pwede na siya mabuntis kapag ginalaw na naman siya ng kinakasama mo. Tumahimik ka nga dyan. Hindi, Wilma. Hindi siya sasama sa'yo. Kaya pala ayaw mong sumama siya sa akin dahil natatakot ka na mag-isa rito. Natatakot ka na walang mag-aalaga sa'yo dahil dyan sa sakit mo. Kahit may sakit ako, kaya kong alagaan ang sarili ko. Kaya huwag mong ipilit ang bagay na hindi naman totoo. Ipokrita! Maliwanag naman na hindi mo na kaya. Mahina ka na. Hindi mo na kayang kontrolin pa ang buhay ko. Kahit kailan hindi kita kinontrol, alam mo yan. Hindi na pinakinggan pa ni Wilma ang nagsasalitang si Angie. Pinilit niya ang anak na sumama sa kanya at nagtagumpay naman yun. Naiwan si Angie na nag-iisa sa bahay, nalulugmok dahil sa bigat ng kanyang karamdaman. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa buhay ko? Mali ba ako sa mga naging desisyon ko kaya sinasapit ko ang lahat ng to? Panginoon naman, bigyan mo ako ng sapat na lakas para malampasan ang lahat ng ito. Dahil mag-isa na lamang siya, sinikap at pinilit ni Angie na mapagsilbihan ang kanyang sarili. Halos gumagapang na siya sa sahig. Isang araw, dinalaw siya ni Ginang Rita. Halos hindi na siya makilala ng Ginang dahil sa kanyang pangangayayat. Napaiyak pa ito nang siya ay yakapin. Angie, anak, anong nangyari sa iyo? Heto, nagtitiis po sa sakit ko, tita. Ano ba yung sakit mo? Cancer? Hindi ko po alam. Ilang beses na akong sinuri ng mga doktor pero hindi nila masabi kung ano ang sakit ko. Nakakatawa nga eh. Buhay na buhay pa ako pero parang bangkay na ako. Ay Diyos ko, hindi ko maipaliwanag ang awang nararamdaman ko sa iyo, Angie. Hindi mo deserve na sapitin to. Napakabuti mong tao. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat, tita.
Siya lang ang nakakaalam. Buong puso po akong nananalig sa kanya. Ang mga kapatid mo? Wala na po. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Warren matapos niyang tangayin yung natitira kong pera. Si Wilma naman, galit na umalis, kasama po yung anak niya. Sa panahon na kailangan nila ako, lagi ko silang sinusuportahan. Pero ngayong ako naman na nangangailangan sa presensya nila, hindi ko sila maramdaman. Nagkulang ba ako, tita? Hindi pa ba sapat ang mga sakripisyo ko para kahit ngayon lang? Kahit ngayon lang. Masabi ko naman na meron akong mga kapatid. Angie, huwag ka mag-alala. Nandito lamang ako. Ipapatingin kita sa albularyong kakilala ko. Hindi kita pababayaan. Gaya ng ipinangako ng ginang, pinasuri niya sa isang albularyo ang kalagayan ni Angie. Itim na mahika nakikita kong bumabalot sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin, Amang? Nasa loob siya ng isang sumpa na kung tawagin ay barang. Barang? Ngunit bakit? Paano? Sino naman ang bumarang sa kanya? Hinawakan ng naturang albularyo ang mga kamay ng babae na noon ay inaapoy ng lagnat. May nakikita kong isang babae na nasusuklam sa kanya. Gusto niyang pahirapan itong biktima. Maaari ko bang malaman kung sino ang babaeng sinasabi mo, Amang, at kung anong kasalanan ni Angie sa kanya? Inggit at galit ang nagtutulak sa babaeng yon na pasakitan si Angie dahil lamang sa isang lalaking hindi maibaling sa kanyang pag-ibig. Dayan. Dayan ang kanyang pangalan. Diyos ko, si Dayan? Malaki ang tsansang mapahinto natin ang sumpa kung makakausap ninyo si Dayan. Siya lang ang bukod tanging makakapagpawala sa sumpa ng barang na nasa katawan ni Angie. Kaagad na kinontak ni Rita si Lester at tinanong kung nasaan si Dayan. Hindi ko na po alam, tita. Simula nung hiniwalayan niya ako, wala na akong balita sa kanya. Lester, kailangan makita natin si Dayan hanggat hindi pa huli ang lahat. Po? Bakit po? Nag-aagaw buhay ngayon si Angie dahil binarang niya. Tila niyanig ng mga nalaman ang buong pagkatao ni Lester nang marinig ang balita. Dali-dali niyang tinawagan si Dayan, ngunit hindi na nagre-ring ang telepono nito. Pinuntahan niya yun sa bahay ng mga kaibigan at kakilala, ngunit walang naibigay na impormasyon ang lahat ng kanyang napagtanungan. Dayan, nasan ka na ba? Hanggang sa naalala niya ang isang lugar kung saan doon lumalagi si Dayan tuwing may pinagdaraanan. Walang pag-aalinlangan niya yung tinungo. Sa gitna ng gabi, narating ni Lester ang isang kubo sa gitna ng kakahuyan. Base sa kwento ni Dayan noon, pagmamay-ari daw yon ng yumao niyang lola. Sa loob ng kubong yon, nararamdaman ni Dayan ang kapayapaan kapag nakakapasok sa tuwing meron siyang pinoproblema. Tahimik ang buong paligid. Tila huni lamang ng mga kulisap ang namamayani. Alam ni Lester na may tao sa loob dahil nakasindi ang gaserang ilawan na tumatagos sa sawaling dingding ng kubo. Dayan? Dayan, alam kong nasa loob ka. Mag-usap naman tayo, pwede? Lester? Oo, ako to. Dahan-dahang pinagbuksan ni Dayan ang dating kasintahan. Anong ginagawa mo dito? Naparito ko para humingi ng tawad sa'yo at para magpaliwanag. Biglang lumuhod si Lester sa harapan ni Dayan. Sorry, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko, Dayan. Sorry kung sa tingin mo naging panakipbutas lang kita. Sorry kung hindi kita nagawang yayain magpakasal sa loob ng 3 taong naging tayo. Patawarin mo ko kung naging duwag ako na aminin sa iyong totoo. Sorry dahil pinaasa lang kita, pero pangako, minahal kita, Dayan. Talaga? Oo, totoo yun.
Minahal kita. Pero nung makita ko si Angie sa bahay ni Tita Rita, bumalik ang lahat. Bumalik ang sakit sa pag-iwan niya sa akin sa ere. Bumalik ang kasabikan ko sa kanya. Bumalik ang pagmamahal kong matagal ko ng pilit na ibinaon sa limot. Lumabas din ang katotohanan na siya pa rin ang mahal mo sa aming dalawa. Pero it's okay. Oras na mawala na siya ng tuluyan sa mundo, magwawagi pa rin naman ako sa puso mo, hindi ba? Hindi ka na mahihirapang pumili sa amin. Dayan, nagmamakaawa ako. Bawiin mo na ang sumpa kay Angie. Pakiusap. Ayun, isa pang katotohanan. Kaya ka nagpunta dito para humingi ng tawad para bawiin ko ang barang sa babaeng yon. Ang galing! Palakpakan! Napakagaling ng estilo mo. Pero hindi mo ako maiisahan. Hindi mo ako mapapaikot sa mga palad mo, Lester. Pangako gagawin ko lahat ng gusto mo. Pagbigyan mo lang ang kahilingan ko. Wow! Really? Luluhod ako. Eto, ginagawa ko na. Gusto mong halikan ko mga paa mo, gagawin ko. Paano kung gusto kong pakasalan mo ko? Will you marry me? Oo, gagawin ko. Lahat ng gusto mo. Hayaan mo lang si Angie na mabuhay na normal. Talaga? Sige. Madali lang naman akong kausap eh. Bukas na bukas, pakasalan mo ako sa harap ni Angie. Babawiin ko ang barang, oras na maging legal mo na akong asawa. Oo, bukas na yan, magpapakasal tayo. Kinaumagahan, handa na ang lalaki sa kanilang pag-iisang dibdib ni Dayan. Naroon na rin ang Wes na magkakasal sa kanila. Pati si Ginang Rita kasama ang naka-wheelchair na si Angie na naguguluhan kung bakit imbitado siya sa kasal nina Lester at Dayan. Tanging ang babae na lamang ang kanilang hinihintay. Makaraan ng ilang minutong paghihintay, dumating na si Dayan. Suot ang isang simpleng puting bestida. Pagbaba ng sasakyan, tiningnan niya si Lester. Pilit yon na napangiti sa kanya. Nang mapadako ang tingin niya kay Angie, napaismid pa si Dayan. Mabuti naman at you're here, Angie. Ikaw ang pinaka-espesyal na bisita sa araw na to. Ngumiti lang ang babae sa kanya. Walang kamalay-malay sa naging usapan nila ni Lester. Ilang sandali pa, nagsimula na ang seremonya ng kasal. Hanggang sa natapos ay nakatingin lang si Angie sa dalawa. Lihim na nasasaktan ang kanyang puso dahil may nararamdaman pa rin siya kay Lester. Pero may malaking espasyo sa kanyang damdamin na nagsasabi na maging masaya siya para sa lalaki na kanyang pinakamamahal. Nang makapagsolo, kinausap ni Lester si Dayan. Ngayong kasal na tayo, maaari mo na bang bawiin ang barang kay Angie? Ganun mo ba siya kamahal? Kaya mong isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa buhay niya? Mahal ko siya at kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Bakit hindi mo siya pinaglaban noon? Matagal ko nang alam na wala naman talaga akong kalaban-laban sa mga kapatid niya. Noon pa man sa kanila na umiikot ang buhay ni Angie. Kaya nga naghiwalay kami dahil mas pinili niyang tugunan ang mga pangangailangan ng sarili niyang pamilya kaysa magpakasal sa akin. Paano na yan? Matatali ka na sa akin. Ayos lang. Ang mahalaga nakalaya na siya sa sumpa at alam ko na magagawa rin kitang mahalin, gaya ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Sa sinabing yon ng lalaki, hinawakan ni Dayan ang muka ni Lester. Sa tingin ko, hindi mo ako kayang mahalin like her. Napilitan ka lang napakasalan ako, hindi ba? Lester, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. At gaya mo, handa akong makulong sa kalungkutan para lang sa isang tao. Alam ko. Kaya nga naisipan mo mambarang, di ba? Naiintindihan din naman kita. Hindi ko man ramdam ang sakit na nararamdaman mo, pero pangako, hindi ko yun plinanong ipadama sa iyo. Sinubukan kong mahalin ka ng higit pa sa pagmamahal ko kay Angie. Pero nabigo ako, Han. Ngayon, susubukan ko ulit yun. No need, Lester. Promise, pipilitin ko. Kagabi pa lang, pinutol ko ng pambabarang kay Angie. Kita mo siya kanina? Hindi na siya gaanong mahina, diba?
Sa mga susunod na araw, babalik din ang lakas niya at unti-unting manunumbalik ang dati niyang pangangatawan. Sa sinabi niyang yun, napayakap na lang ng mahigpit si Lester sa babae. Salamat. Maraming salamat, Dayan. Lester, I think this is the right time para yayain mo na siyang magpakasal. Bilang babae, ramdam kong mahal ka pa rin niya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Kasal ka na sa akin, kanina lang, di ba? Yon? Wala yon. Hindi ko naman pinirmahan yung contract. Sa mata ng batas, binata ka pa rin. Ano? Pinapalaya na kita, Lester. Naisip kong kailanman hindi ka liligaya sa piling ng taong hindi mo naman mahal. Sa piling ko, maging masaya ka sa piling niya. I love you, Lester. Hindi ko alam kung anong sasabihin pero maraming salamat, Dayan. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Salamat. Samantala, sa bahay ni Angie, nakatanaw siya sa bintana at tumitingala sa payapang kalangitan. Ayos ka lang ba, Angie? Ay, tita, alam kong mali pero ngayon ko lang napagtanto na sinayang ko lang ang mga nabuong pagsasama namin noon ni Lester. Kanina habang kinakasal siya, ini-imagine ko na sana ako yung bride. Mahal na mahal ka pa rin ng pamangkin ko, Angie. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Ginawa niya yon para sa'yo. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Idinitalye ni Ginang Rita ang mga nangyari kay Angie, pati na ang pagsasakripisyo ni Lester na pakasalan si Dayan para isalba ang kanyang buhay. Halos hindi makapaniwala ang dalaga. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Ang pagyayakapan nila ni Ginang Rita ay biglang natigil nang marinig ang boses ni Warren at Wilma. Ate, patawarin mo ako. Ngayon lang ako nagkalakas loob na magpakita kasi kinain ako ng hiya ko sa iyo, ate. Nagastos ko yung pera mo, pero nandito na ako para isoli yun. Sana mapatawad mo ako, ate. Ate, I'm sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Sorry kung nagalit ako sa iyo. Gayong kapakanan lang naman ng anak ko ang inaalala mo. Sana mapatawad mo pa ako, ate. Sorry kung iniwan kita sa ganyang kalagayan. Promise, babawi ako sa iyo. Ang mga kapatid ko, miss na kayo ni ate. Aalagaan kita, ate, hanggang sa gumaling ka. Ako rin, ate. Wilma, si Jake, kumusta? Okay siya, ate. Inaalagaan niya mga anak namin. At lilinawin ko lang, ate, ha? Hindi ni-rape ni Jake ang anak ko. Hindi ko rin siya pinakulong. Sinabi ko lang yun sa'yo para maging masama siya sa paningin mo. Iniwan ko talaga siya noon dahil hindi niya maibigay ang mga luho ko. Sorry, ate. Pangako, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Niyakap na lamang ni Angie ang kanyang mga kapatid. Oo nga at nasaktan siya sa ginawa nila, pero sa isip at puso niya, kapatid pa rin niya ang dalawa. Habang buhay na magkatali ang kanilang mga pusod, at habang buhay din siyang magpapakaate kina Wilma at Warren. Makalipas ang ilang buwan, ginanap na ang pag-iisang dibdib nina Lester at Angie, at nagsimula na silang mamuhay ng masaya at mapayapa. Yon! Ang saya ng pag-ibig, lalo na kung may kasamang SS at PhilHealth. Dahil dyan, meron na naman po tayong shoutout. Simulan po natin kay Yolanda Lopez. Hi din po kay Gina Andraque Peña, kay Jack 20M. Wow, 20M. Hello din po kay Corazon Ortega, kay Beth Mercado, kay Belen Malbas, kay Jerlyn Arbado, kay Doresa Magno, Josie Aniban, Kat Burglar Cutie, Jessica Rojas, Kim Bara, kay Chris Jalmamado, Maribel Balabag, kay Christine Victorino,
Hi din po kay Mama Riza, kay Maria Katrina Manyakap, magsulat ka na, hoy. Kay Nita Canillas, kay Chenny Ocol, hi din po kay Vilma Bautista, kay Febe Ranyada, Sheila May Resurrection, Lady Dam, kay Cherry Mukbanger ASMR, hi din po kay Puresa Tagiwalo, sa Galedo Family from Babes, Evelyn Villarreal, hi din po kay Shaneline Besario, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Sean Ann Reblinka, Luella de la Peña, Emmanuel Christian Zorilla, brother, kumusta ka? Hi po kay Hayashi Megan, kay Maricar de Quilla, bago nating subscriber, from Marjorie de Quilla. Maraming salamat po sa inyo. Love na love po kayo ni Enteng. Hi din po kay Luella Baliza, kay Ronald Belza Bahado, kay Sydney Crosswind, Evelyn Santos, Leona Taytay, Monica Nieves, Dins Lumigid, Alfreda Alano, hi din po kay Marisa Belda, kay Maria Magtagnob. Hi, tama po ba ang pagkakapronounce ko? Kung mali, pasensya na po kayo. Babawi po tayo next time. Hi din po kay Princess Grace Reyes at Myra Joquino from Mabel Reyes. Hello po sa mama po ni Amadeo Terminal. Hi din po kay Josephine Oyangorin, kay Vilma Sistoso, Dimples Yumi, hi, idol. Hello po kay Rizalyn Gayanes of Riyadh, Vicky at Mama G from Rixander Gayanes. Hi po kay Shiva Ledesma, kay Ken BJ, Cipriano Bagnol, Robert Crimen, Milrose Galvez, Celia Tolentino, Shara Marie Hipulan, Ami Viray, kay Gabriel Manalo, kay Yang Pasardan. Happy birthday po kay Royce Lacson from Goku ng Pinas. Dadalawin ka raw niya mamaya. Good luck. Hi din po kay Utoy Kagawad, Chander de Guzman, Cristina Peru, Ronnie Nobari, Reka Jukoy, Larcy Siriban at Mitch Yap. Sa mga hindi po natin nabanggit, abay, meron pa po bukas. Araw-arawin na natin to. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.